tayong mga kapatid na magbabahagi, meron din po mag-aalay ng awitin. Ang una ko pong tatawagin ay ang kapatid nating taga-Tondo na si Miraline Silayan. Ay, bagamat nag-CR lang po ang ating kapatid, tawagin ko po ang miyembro ng choir na si Tita Pilar Mananghayag upang handugan tayo ng isang awit. Tita Pilar. Buhay po ba ang Diyos? Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Nawa po ang awiting ito ay namnamin natin at tunay na sa Diyos po tayo sa tuwing na manalig. Sa ating pananalig na tapat, ipagkakalog po ang marapat at karapat-dapat para po sa ating lahat. Para po sa lahat. Iluong lahat ng takot sa iyong damdamin, ang pangalan niyang lagi ang tawagin at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahati ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap. Siya'y buhay, manalig ka. Ang ngayon, tila walang mararating na bukas. Ngunit kung siya'y hayaang maglandas, pag-asa'y muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luhas mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap. Siya'y buhay, manalig ka. Manalig ka, tuyuin ang luhas mga mata. Hindi siya natutulog, hindi nakakalimot. Kay Jesus manalig ka. Salamat po. Maraming salamat po. Nanamnam niyo po ba yung inawit ni kapatid na Pilar? Title pa lang po, di po ba nakakaantig na ng puso?
kailangan po meron po tayong pananalig sa Ama. Pagkat siya lang, sa tuwina, siya lang po ang ating tawagan sa bawat pinagdaraanan. Basta't mayroon po tayong tapat na pananalig sa Kanya, wala imposible po, isasadsad po niya tayo. Nais ko pong tawagin muli ang kapatid nating taga-Tondo na si Miraline Silayan. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos para sa ating kapatid. Magandang umaga po sa gabing ito sa ating lahat. Papurit pa, salamat sa Ama. Sorpresa na naman. Gusto ko lang po ibahagi sa inyo, mga kapatid, kung paano kami nakarating dito. Sa kaparaanan ng Ama, gumamit ng isang tao. Ang aking kaayong asawa po ng pamangking ko. Nung time pong bago kami rito, na mininsahe sa kanya na ikaw ang gagamitin sa parte ng Tondo upang ang mga tiga-Tondo ay makarating dito. Sa kaparaanan niya po, nandito na kami ngayon. Magwawalong taon na rin po kami. At salamat sa Ama, patuloy niya kami inaakay, patuloy niya kaming ginagabayan. Malayo man kami rito, hindi na kami lingguhan, buwanan na po kami. Pero hindi niya po kami pinababayaan, patuloy niya pa kami ginagabayan para po hindi kami mawalay sa Kanya. Sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng pag-aatas na maghayo kami ng imahe ng Divine Mercy at saka ng Mahal na Ina, lingguhan po, meron rin po kaming vigil doon. Hindi man kami minsan lang po vigil namin dito, pero sa lugar namin, lingguhan po kami. At ang paghahayo po namin, tuwing ikalawang araw din. Napakabuti po ng Ama. Ang mga anak niyang nalalayo, pilit niyang inilalapit sa pamamagitan ng pag-aatas. Sa pamamagitan ng ganong gawain, patuloy kami nakipag-ugnayan sa Kanya, nakanig namin siya. At marami po siyang hiwagang binibigay sa amin. Miski po sa pagbibigil namin, nararamdaman po namin na nakagabay at nakapatnubay siya lagi sa amin. At maging ang aming mahal na Apo Kunching, na patuloy kaming ginagabayan, patuloy kaming sinusubaybayan sa aming gawain. At napakabuti ng Ama, patuloy na inaakay yung mga anak niya. At nawa, magtagumpay po kami sa aming lugar na di ba ho, kaya ibinigay ng Amang pag-aatas na ganun upang makilala siya. Sa totoo po, napakahirap mag-akay pagtungo sa kabanalan. Kung kami po naghahayo, kami lang din po. Kumbaga yung bahay na inaakatan mo, yung makita ba namin na nagpupursigid sila, nakilalanin ng Ama, yung po nakalungkot kasi ang harap sa inyo isang tao, ang ina lang. Walang mga anak, walang sila pa rin. Hanggang pagbaba namin, sila pa rin po ang kaharap namin. Nakalumbay po, di ba? Sa buong pamilya, isang tao lang ang harap sa inyo. Iisa lang ang tatanggap, iisa rin ang magbababa. Sana po, hiniling ko sa Ama, hipuin ang mga taong iyon upang madamanla kung paanong buhay na buhay siyang gumagalaw sa kanila. Kaya lang nga, aliw nga sa mundo ang tao. Mas binibigyan nila ng halaga ang mga bagay dito sa mundo. At yun naman ang kinagagalak ng puso namin. Kahit na sa ganung paraan, nagagawa namin yung marapat, nagagawa namin yung dapat, at gagabayan kami ng Ama. Susubaybayan niya ano man ang gawain na iniatas niya, at nawa, mapagtagumpayan namin ito sa tulong at awa ng Ama.
gabay at patnubay ng Espiritu niya, bibigay niya palagi sa amin. At tayo po, sa ating pananampalataya, ganon din po. Patuloy niya tayong inaakay, patuloy niya tayong binabagahan na ng kanyang mga banal na aral upang ating isabuhay. At yun ang marapat nating tanggapin, na napakamahal tayo ng Ama, napakabuti niya. At yun po ay pinagsasalamat namin sa Tondo, na malayo kami, pero malapit kami sa Kanya. Maraming salamat po. Salamat po, mahal na kapatid. Ang susunod naman ko naman pong tatawagin ay muli mag-aalay po ng isang awitin ng kapatid nating si Tita Violet. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay Tita Violet. Magandang umaga po sa gabi po ito. Nung ako ay di pa nakarating dito, di ko alam may amang nibigay ng buhay ko at wala akong pakialam sa kapwa ko at di marunong magdasal. Patawad po aking Ama, patawad po sa pagkukulang ko, patawad po sa kasalanan ko, patawad po aking Ama. Kay sarap pala na mabuhay pagkapiling mo si Ama. Lahat ng hiling mo sa buhay bibigay, wag lang mainip. Patawad po aking Ama, patawad po sa pagkukulang ko, patawad po sa kasalanan ko, patawad po aking Ama. La 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 la. Patawad po aking Ama. More pa daw po. Kaninang-kanina ako'y nasa amin, nabalitaan ko itong dambana. Ako ay nagtanong, di man ako pansin, puso ko'y nalungkot, puso ko'y nalungkot, ako'y naninindi. Mula roon hanggang dito, walang lubay sa pagtakbo ang dinaanan ko. Bundok kapalaran, tinik ng kawayan, tinik ng halaman.
Matinikman ako, di ko din naramdam. Makita ko lamang ang mahal na Apo. Maraming salamat po. Puspos po si Tita Violet. Ang ganda po ng kanyang awit. Pwede pa daw po bang humirit? Ang susunod ko na tatawagin ay ang kapatid natin na nagdiriwang po siya ng kaarawan ngayon. Nais ko tatawagin si kapatid na Matilde Franco. Happy birthday po. Salamat po sa inyong lahat. Ako po ay matagal nang hindi nagsishare dahil ganun po pala ang nanay. Marami po akong problema sa mga anak ko, hindi naman po lahat. Ngayon, pagka magsishare dito, sabi nila, mag-share ka naman. Sabi ko, yung ngipin ko nalalaglag, talagang medyo lumuwag po. Ngayon, ganito po. Sabi ko, mga anak, huwag niyo na akong ipag-birthday ngayon. Eh, bakit? Kasi kako sa pagdating ko ng 70, saka kayo maghanda. Lahat kako. Kukumbidahin ko dito. Sabi, nanay, ayaw naman pong pumayag. Sabi, may ganire, may ganun dinala sa amin. Kaya hindi po ako nakapunta kanina. Ngayon, sabi ko, ganun pala ang nanay. Sabi ko, natutuwa ako sa galak. Sinabi ko nang wag na maghanda, binigyan pa ako ng konti. Eh, di okay lang po. Kaya sa birthday ko po, sa pag-70 na ako, lahat po kayo, kukumbidahin ko, pati po sila Apo. Totoo po yun, sabi ko sa mga anak ko, ano ba gusto mo nanay? Basta humanda ka kayo sa 70 ko. E di ngayon, natutuwa naman po ako. Ang anak ko po ay 6. Ngayon, namatay na po ang isa. Ngayon, eto po, sa Matulin, sabi po, nung dalhin dito, hindi nyo nakikita, napakapayat ko po. Akala ko kung mamamatay na po ako. Kaya sabi ko, pagtuntong ko ng 70, tuwan-tuwa na po akong matuntong ng 70 dahil sa kalagayan ko. Sabi po nung iba, ay, ba't naman ganun ang sabi mo? Eh di, pag dumating po ang 70 ako, hihingi pa po ako ng ngayon po, sasabihin ko sa Panginoon, dagdagan niyo pa po. Pwede yun, Di ngayon, ito po ang kasaysayan ng aking mga anak. Ganito po. Ang anak ko, 6, namatay ang isa. Di 5 na lang po ang anak ko ngayon. Kanya-kanya po sila ng, mga bisyo. Ganon. Pero may hanap buhay naman po. Yung isa, sasabihin ko na po ito, babaero isa. Naku, nagagalit ako, nagkaanak na. Ano pa na yung magagawa? Po. Yung isa naman po, nagsusugal. Pero may hanap buhay naman po sila. Namang isa, ano ba isa? Alam niyo na po, yung mga lakad ngayon, kung ano yon. Ngayon, sabi ko, nung punta ako ng punta rito, sabi ko, Panginoon kong Diyos, hiwalay po sa asawa. Nagbuntis, hindi naman po nagpunta. Ngayon, nung nanganak po, eto, sabi ko, panalangin ko dito. Diyos ko po, magsama po sana at manganganak na yung asawa. Alam niyo po, nung manganak, pinuntahan na. Naku, kaya sabi ko, salamat po, Ama, pinapakinggan niyo ako. Sabi ko, naku, kanina po sa amin, dinalo yung anak. Sa bahay nila, yari na po yung bahay nila, hindi lang masyado. Dinala po yung anak doon. Naku, tuwan-tuwa po ako. Sabi ko, meron na akong sasabihin kay Apo. Dahil pag nagsasabi po ako sa kanya, sabi niya ganito, puro pag nakakausap po siya at nagsasabi ko, magnilay ako. Kaya po, nananalig po ako magbabago na anak na yun. Dahil may anak na po. Iba po pala yung anak. Di ngayon, pagka po kinakausap ang anak, anak, kapo dun sa anak, totoo po yun, bibili kita ng gatas, ganun. Puro po ganun sinasabi. Kaya po ngayon, maligaya na po ako.
Yung pong isang anak ko din, naghahanap buhay. Sabi ko, anak, baka mamamatay na ako, hindi ka pa nag-aasawa. Dahil isa lang po ang binata, yung bunso. Sabi nanay, may ginugusto nga ako. Ayaw naman yata ako eh. So, sabi ko, anak, pag kayo magkapalaran, kayo, sabi ko, sabi nga daw po, ako naman ang sabi ng sabi. Hindi naman po siya nagsasabi. Paano naman po yun? Pero sabi ko, pag kayo magkapalaran, anak, okay lang. Sabi niya, di natutuwa po. Kaya kami lang pong dalawa ang magkasama, yung bunso ko at saka po ako. Ngayon, di ko na po makahabaan. Kaya ako po, tuwan-tuwa talaga sa nangyayari sa buhay ko. Ngayon po, maligayang maligaya po ako. Salamat po sa inyo. Lalong-lalo na po sa ama at saka po kay Apo. Salamat po, Nay. Happy birthday po. Huwag po kayo mainip, Nay. Tatakda din po yun. Makapag-aasawa din po sino po may anak niyong bunso? Si John Paul. Itatakda din po makapag-aasawa yun. Ang susunod ko naman pong tatawagin ay ang kapatid natin mula sa San Miguel, si kapatid na Lovely Fernandez. Kapatid na Lovely. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagulat po ako na ako po yung natawag. Para po sa kaalaman ng lahat, ako po ay isang pasyente. Hulaan niyo po kung ano po ang sakit ko. May makakahula po ba sa inyo? Ano po ako, nagdadialysis po kasi ako. Pero hindi po halata, tama po ba? Kasi po, si Lord po ang may bigay ng kagalingan sa akin. Hindi man po kagalingan ng katawan, pero kagalingan ng espiritu. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dahil po dyan, gusto ko na lang pong umawit. Sandali lang. Was down and I've been feeling so low. You took my hand and eased my mind. I was so stray, you showed me the way, and now I finally found my home in you. I still recall the times I've been through, confused and didn't know what to do. I almost gave up, but you gave me hope. You made my day so bright. You made me live again. I was lost in the dark with my lonely broken heart. Then you came along.
and made me your own. Now look at me, yes, a different me. Back on my feet again. I'm not afraid to face the world again, 'cause you taught me how to be strong. You made me live again. You made me live again. Salamat po. Dun po sa kinanta ko, You Made Me Live Again, yun po ay kinanta ko dahil nararamdaman ko po na ako po ay bagong, dun po sa lyrics na ngayon po kaya ko nang lumaban, ngayon po kaya ko nang panghawakan kahit po may sakit ako. Kasi po, si Lord po, binigyan po ako ng pagkakataon. Siya po yung nagbigay sa akin para ako po ay muling mabuhay, muling magkaroon ng bagong buhay sa piling po niya. Marami pong salamat. Salamat, Lovely. Ngayon po, ang tatawagin ko po ay ang aming Mother of the House, Mother Marisa. Salamat po, Ama. Purihin, dakilain ng ating Panginoon sa muling pagkakataon na ipinagkaloob ng ating Ama upang maghayag ng katotohanan, maglahad ng pawang katotohanan na mula sa Kanya. Alam niyo po, tuwing sumasapit po ang Sabado, sadyang sa Titwina po ay nagmimithi ang bawat isa na makapagbahagi sapagkat isang araw na bakante, yun po ay magiging bitamina ng aming kaluluwa, ng aming katawan upang ang isang araw na bakasyon, makalaban po kung ano pa yung dapat harapin na wala sa dambana. Alam niyo po, yan po yung biyaya na binubulong ko nga sa mahal na Apo. Nais kong bigyan ng punto sa oras na ito. Sa sobrang laki ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Amen po ba yun? Sobrang laki, sobrang bait niya para ibigay kung ano yung para sa'yo. At yan po yung, sabi ko nga, minsan napupuyat ako, hindi dahil namumroblema ako. Napupuyat ako dahil hindi ko nga malirip kung paano tumutupad ang Diyos sa buhay ko. Yan po yung nag-uumigting. Bakit ako nagsusumikap, nagsusumakit sa bawat araw na makatupad sapagkat ayoko nang matapos pa yung ginagampanan ng Diyos sa buhay ko. Amen po ba yun? Siyempre po, bilang isang ama, mahirap naman kung sa kanya mo lang, siya lang magbibigay sa'yo, dapat magbigay ka rin. Na walang pinagkaiba doon sa, ang dakong ito ay ihahambing ko po sa isang kumpanya. Kung saan ka nagtatrabaho at ano yung nakaatang sa'yo, pagbubutihin mo, lalo na pag malaki ang sweldo. Amen? At pag may pagkakataon ka pa na mag-overtime, magagawa mo rin sa kumpanya na yon para mas lalong lumaki ang sweldo mo. Ngunit, kung ang gagawin mong overtime ay magagawin mong part-time sa ibang kumpanya, hindi mo mararamdaman yung sarap. Amen? Hindi mo mararamdaman yung sarap doon sa kumpanya na una mo talagang pinagtatrabahuan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yan po ang aking pandama eh. Kaya, para ano pa at ako'y makikipag-part-time pa sa ibang kumpanya. Amen? Sige po, magnilay po kayo. Sapagkat, kung ihahambing po natin sa isang nagtatrabaho ang paglilingkod sa ating Panginoon at nagmimithi ka ng malaking sweldo para gawin mo ang 24 hours ay bulat ang mata mo para magtrabaho sa iba, matatapos din ang lakas mo. Amen? Subalit, sa dakong ito, kung paano kung hinambing na ako ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, ayoko nang magulo pa. Bakit? Kung lilipat po ako sa ibang kumpanya para mag-part-time, komplikado po eh. Hindi ako magtatagumpay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit? Sapagkat ibang kumpanya ang aking pagtatrabahuan. At yung kumpanya kung saan ako, kumbaga yung master ko na yung trabaho, hindi yun ang papasukan ko na magiging part-time. Amen po ba yun? Kaya, hindi po magiging patag ang isip at puso ko. Anong nais ko po ituran sa inyo? Yan po yung biyaya ng Diyos. Sa dakong ito, natatawa si Tita Emma, oh. Yan po yung biyaya ng Diyos sa dakong ito.
hanggat maaari, kung bibigyan ako ng ama na mag-overtime, mag-part-time, gusto ko sa kanya lang. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, masarap. Na sabi ko nga, pag namulat na ang mata ng 3 o'clock, pagtapos manalangin, hindi mo na talaga magagawang matulog. Hindi para mag-isip, kundi upang namnamin yung pahayag sa'yo ng Diyos kung paano kanyang inaaliw. Yung pahayag sa'yo ng Diyos kung paanong ipinakikita niya na eto anak, eto ako anak. Kahit hindi mo siya nakikita, pero yung pangako niya sa'yo, eto yung kaya kong gawin. Mga kapatid, ito yung punto na nais ko pong iwanan sa inyo. Yung pangako ng Diyos, sa sino mang matapat, nakikilala sa Kanya, sa sino mang matapat, natatanggap sa Kanya, sa sino mang matapat, na ipaglalaban siya. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang hindi talaga kayang liripin. Amen po ba yun? Hindi kayang liripin. Kaya ako po mismo ay, kung sa oras man na ito ay hindi niyo ako paniwalaan, subalit ako isang buhay na patotoo sa produkto ng hiwaga ng Diyos sa dakong ito, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching. Nasabi ko nga, nag-usap-usap nga kami sa taas, kanina lang Nanay Mer na nagbahaginan po kami. Malinaw na sa akin yung panukala ng Diyos na sa pamamagitan ng mahal na Apo. Eto anak, kung nais mong kamtin ang aking pamana, magpakatapat ka sa akin para pwede kitang pagtiwalaan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yan lang po. Ganun lang po kasimple. Amen? Siyempre po, ang isang magulang, kapag nakita niya ng anak niya isang balasubas, palagay niyo po ba mapagpapatiwalaan siya kahit sa material na bagay? Hindi. Subalit sa dakong ito, wala mang material na bagay na ilalagak ang ama sa buhay mo. Subalit sa puso mo, mayroon siyang ginto na ibibigay sa'yo. Amen? At kapag ito po yung pinanghawakan, mararamdaman mo unti-unti na ang kanyang mga salita ay nagkakaroon ng buhay sapagkat ikaw mismo ay gumaganap sa totoo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, yan po yung nadarama ko eh. Huwag niyo na po akong kontrahin. Ano po? Yan po yung nadarama namin mga alagad. Nasa bawat araw, ito nanlalamig na naman po ako. Sobra po talaga na nagbiro nga po ako eh. Wala kaming yamang material, wala kahit na ano. Subalit, masasambit mo talaga na ako sa sarili ko, sabi ko, para ako secret millionaire. Bakit? Kasama ko ang Diyos na nagtitiwala, amen? Nagtitiwala kung ano dapat niyang gawin para sa'yo at para sa kapwa mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sabi ko kay mahal na Apo, doon po ako naaaliw. Paano ako aantukin? Paano ako aantukin doon sa kaukulang? Hindi ko ito kayang gawin pero nagawa ng Diyos. Nagamit ka. Amen? Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung pinakamasarap. Yung alam mo, ginagamit ka ng Diyos doon sa tama. Amen? Subalit alam niyo po ba? Minsan may singit din eh. Pero maganda po yung may singit din ng konti. Para naman yung ma-unwind yung isip mo kung saan mo dapat pumili. Amen? Sapagkat kung wala pong singit ng konti, hindi mo pa rin mahirap yung malunod ka sa sobrang ganda. Kasi lahat ng sobra, masama. Amen? Lahat ng sobra, inaawas yan. Kaya kailangan andun ka lang sa balanse, nakaloob sa'yo ng Diyos. Kaya minsan, pinahihintulutan niya na, medyo ganyan, anak, labis ka ha. Eto, pahatid ko sa'yo. So magkakaroon ka ng pagninilay. Mabibigyan mo ng kaukulan na, parang nagising ka sa katotohanan na, ay, oo nga pala. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Nanggigising ang Diyos. Sapagkat kung hindi ka niya gigisingin, malulunod ka eh. Malulunod ka. Bakit? Baka hindi mo namamalayan. Sa sobrang kagandahan na ibinibigay sa iyo ng Diyos, ikaw na tao na hindi mo alam kung ano magaganap sa susunod, magiging mayabang ka. Pero marunong ang Diyos. Sapagkat siya nga ang nangangalaga, siya ang nagbibigay, siya rin po yung magkukontrol sa isip at puso mo kung paano mo yung dadalhin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Na walang pinagkaiba, may isang kwento akong iwanan sa inyo. Bago mamatay yung isang matanda, ang dami niyang yaman. Tinipon po niya yung 3 niyang anak. Doon sa 3 niyang anak, pinag-aaralan niya kung sino yung dapat niyang pamanahan ng yaman na iiwanan niya. At ng time po na yon, nung oras na yun na tinipon sila, ang sabi po niya sa unang anak, yung panganay, kapag pinamana ko sa'yo ang lahat ng yaman ko, pwede ko rin ipagkatiwala. Matalino ka,
marunong ka, alam mo ang lahat. Dito naman sa pangalawa, kapag iiwanan ko sa iyo yaman mo, mapapamahalaan mo rin sapagkat nakapagtapos ka, matalino ka, lahat yung dalawa. Yung huli, dahil nung araw, bulakbol po siya eh. Kaya, nung sinabi ng ama na, may pagkakatiwala ko ba sa'yo? Yung yaman na iiwanan ko. Paano kaya? Ang sabi ng panganay, hatiin nyo nila, i-divide nyo po sa 3. Sabi niyo po ng panganay, para wala pong magtatampo. Eh di sabi ng amay ganito, o sige, habang malakas ako, gusto kong magkaroon ng paligsahan sa inyong 3. Sapagkat ayoko siyang hatiin na i-divide sa inyo. Pag dinivide ko sa inyong 3, at ako'y wala na kayong iintindihin kundi magliwaliw. Amen? Kaya alam niyo po ba, nagkaroon po sila ng paligsahan. O sige, gagawa ako ng isang kamalig, at doon sa kamalig na yon, ipakita niyo sa akin kung paano yung loob ng kamalig na yon ay mahahati sa 3 na mapupuno siya ng liwanag. Amen po ba yun? Nakukuha niyo po ba? Yung kamalig po na yon, ginawa, hinati sa 3. Si contest po silang 3. Ang inisip po nung una, pupunuin ko lahat ito ng mga kahoy, tapos sisindihan ko. Yun po, maliwanag lahat. Ang ginawa naman ng isa, pupunuin ko ito ng mga karton para sindihan ko. So, aksayado. Alam niyo po yung pinag-aralan, anong ginawa niya? Nagdala po siya ng isang kandila at itinusok ko doon sa gitna ng room. At nang sinindihan, doon po na-amaze ang tatay niya. Doon sa hindi nag-aral. Dahil ang ginawa niya yung kandila, natupok na yung 2 kwarto, yung isa'y nakatindig pa rin, at ang liwanag ay buong liwanag. Buhay po ba ang Diyos, mga kapatid? Yan po ang Ama. Walang rate sa Kanya, gaano ka man kayaman, gaano ka katalino, gaano ka man kagaling sa karunungan pantao. At wala ring rate sa Ama kung ano yung taglay mo bilang pagkatao. Subalit doon sa walang nag-aral, dahil ang gusto ng ama niya, yung kanyang ipagkakatiwala ay di masayang, nakita niyo po ang dinala, puro kahoy. So nagsayang ng pera para bumili, punuin yung kwarto. Yung isa, nagdala ng karton, nagsayang ng pera para punuin. Yung isa, ang dinala kandila, sa 5 pisong kandila, inilagay sa gitna, naliwanagan ng buong kwarto. Kaya yung yaman ng ama, doon niya pinamana sa naglagay lang ng kandila. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, yan din po ang dakong ito. Hindi mo makikita. Ama, ito po yung pinahayag eh. Wala pong ipapakita sa inyong, eto mayroon kami sa dakong ito para paniwalaan nyo. Eto mayroon kami na may bibigay sa inyo para iuwi nyo. Wala po kami ipapakita. Subalit, sa dakong ito, ang pinagmamalaki po namin, mayroon po kaming pag-ibig na mula sa Diyos upang lahat po tayo ay makadama na buhay siya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yun lang po. Yung puso lang po natin. At salamat sa Ama, sapagkat sa dakong ito, yung nababasa ko lang noon na kung paano yumaman si Haring Solomon, kung paanong nahawi ang dagat ni Moises, kung paano ang mga pinagkalooban, sila Elias ay nakarating, nakasakay lang sa karwahe, paakyat sa langit, na kung atin pong babaybayin sa Biblia, wala naman din po silang mga profession kung ano sila. Amen? Subalit pinagkatiwalaan ng Diyos. At sa dakong ito, kapag hinihimay-himay ko po yung ginagawa ng Diyos sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, kung paano siyang tumutupad, at doon sa mga tao na pinagkakalooban sa pamamagitan na ng bendisyon ay nagaganap. Kahit mahuli na po kami lahat, yun ay isang napakalaking hiwaga na patotoo na ang Diyos sa dakong ito'y nakikipagtipan sa tao. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, yan po yung iiwanan ko po sa inyo. Huwag nating sayangin. Ang dakong ito, ni sa hinagap ng kaisipan ng ating mahal na Apo Kunching, ay hindi niya naisip na ito'y magkakaganito. Amen? Yun po yung gusto ko po ipatuto sa inyo. At maging kami rin po na hindi kami magkakakilala sa unang buhay, na dito lang po kami naimbak at nagkakilala, wala rin sa hinagap namin na matitipon kami sa dakong ito. Amen? At maging kayo rin po.
Hindi rin niyo po alam na sa dakong ito'y magkakaharap po tayo. Amen? Mga kapatid, yan po ay isang badya na ang Diyos ang pumili sa ating lahat. At nang dahil tayo pinili upang pumarito sa dakong ito, ibig sabihin, may kaganapan na magaganap na ang lahat ng anak ng Diyos na inakay niya at magpapakatotoo sa Kanya, lilingapin niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, kung ito po yung magiging damdamin at kaisipan sa pagninilay ng lahat, ay walang magsasabi na ayokong pumunta doon. Walang magsasabi. Kundi, ang sasabihin niyo po ay, pupunta ako doon. Ayokong masayang yung oras ko. Buhay pa ba ang Diyos? Totoo po yun. Sapagkat sa dakong ito, araw-araw nagbababa ng biyaya. Sa dakong ito, araw-araw nagbababa ng pagpapalakas ng loob. Araw-araw, nagpupuno doon sa kulang. Amen? Kaya mga kapatid, yan po yung iiwanan ko po sa inyo. Nanginginig po ako sa galak. Na ang sabi ng Panginoon, simple lang po iwanan ko po sa inyo. Hindi nyo man ako paniwalaan, uulitin ko muli, hindi nyo man ako paniwalaan sa oras na ito, subalit ito po yung malinaw na sinambit niya, anak, na sinasambit din po ng banal na Espiritu sa katangamal na Apo. Sino ang pamamanahan ko ng taglay ko kung walang magiging totoo sa akin? Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sino ang pamamanahan ko ng pagpapala ko kung hindi kayo magpapakatotoo sa akin? Yun lang po isang pangako eh. Kaya pag inisip mo na ang Diyos ang nagsalita nun, na ang Diyos ang gagawa nun, lalaban ka bang tatalikod? Hindi ako lalabang tatalikod. Susulong ako. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, kahit sabihin natin na imagination lang yun ni kapatid na Marisa, exaggerated lang yun sa isip ni kapatid na Marisa. Hindi po eh. Kasi nararamdaman ko po talaga eh. Kulang na lang pong sabihin ng Panginoon, eto anak, ang taglay ko. Eto anak, ang sakin. Anong laban ng tao sa akin? Bakit ako iniiwanan? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po maramdaman niyo po yung nararamdaman ko. Nanginginig po ako sa lamig eh. Ito po yung pinasasambit. Sapagkat ang ating Panginoon, walang kaukulang panuntunan na kailangan tapos ka muna bago kanya tanggapin. Wala. Kailangan mayaman ka muna bago kanya tanggapin. Wala. Lahat tayo, welcome. Mangmang ka, wala ka, pangit ka, maganda ka, o kahit sino ka pa. Lahat tayo welcome. At lahat tayo, kung sa oras na ito ay makadarama na ang Diyos na buhay ay ating tatanggapin, lahat po tayo makakamana. Amen? Lahat tayo makakamana. Sapagkat hindi nga niya ibibigay sa isa lang yung pamana na yon. Halimbawa, siya lang yung payayamanin at ang daming mahirap, hindi po balanse yun. Pwede tayo maging mayaman sa iba't ibang paraan upang maging angkop, tulong-tulong para hindi magkahiwa-hiwalay. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, abangan niyo pa po sa pag-usad ng panahon. Ayan po, abangan niyo pa po. Panabikan niyo po ang magaganap pa sa dakong ito sa susunod na panahon. At sa kalooban ng Ama, na sabi nga niya, siya ang nagtindig, siya ang magpapatupad, siya ang gaganap, at siya ang magpapahiwatig kung anong marapat para sa lahat. Nawa po, tayong lahat ay makinabang at alam ko po, ang bawat isa, kasi kawawa talaga si God eh. Isipin mo, tapos na yung anak mong panganay, hanggang 5 tapos na lahat. Pagkatapos doon, hiningi mong makatapos, may hihingin ka pa rin, hindi ba tatapos yung hingi? Pero ang tanong, nakapagbalik ka na ba sa Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kailangan ganito po yung maging isip, ano po? Hindi ko po kayo tinuturuan. Subalit yun po yung tinuturo niya, anak. Hindi nyo man ako nasisilayan, hindi nyo man ako mahawakan. Naghihintay rin ako. Naghihintay rin ako. Hindi para bigyan mo ng material, kundi kung paano tayo tumanggap ng pagmamahal, naghihintay rin ng Diyos na mahalin siya. Buhay po ba ang Diyos? At sa dakong ito, walang Diyos na bababa. Amen? Kaya mapalad po kayo kung minamahal niyo po ang mahal na Apo Kunching. Mapalad po kayo. Sapagkat hindi natin mararamdaman ng Diyos sa dakong ito kung walang isang Apo Kunching na ginamit. Amen po ba yon? Sige, himayin niyo po.
At hindi rin po natin makikilala lubos ang Diyos sa dakong ito kung walang apo kung sino nagparaya. So, balit hindi ko tinuran sa inyo na mahalin niyo po siya kung ano yung gusto niyo ibigay. Kundi, hintayin niyo po sa puso't isip niyo ang damdamin at pag-ibig ng Diyos na ilalapat sa puso niyo upang mailapat kung paano ang ginagamit niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ganun lang po kasimple. Kapag naglapat na, hindi ka na mananakit. Hindi ka na maninira. Hindi ka na magtatanong. Hindi na kahit na anong reklamo. Kundi lapat na. Paano lapat? Napakahalaga ang lapat. Sapagkat yung nararamdaman niya, mararamdaman mo. Yung nararamdaman mo, mararamdaman niya. Kaya nagagawa ng tao na masaktan ang sinumang lingkod sapagkat hindi nga lapat eh. Amen? Hindi lapat. May reserve pang iba. Kaya pag hindi lapat, masasaktan at masasaktan na hindi nahihimay kung ano yung sakit na ginagawa ng sinuman. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, nawa po, kaya ko lang ito inihayag, ito isang karanasan, itinuturo po yan ng Diyos. Sapagkat, alam ng Diyos na kung sa oras na ito'y mabigo siya, hindi siya itatakwil. Mabigo ako, hindi ko siya itatakwil. Bakit? Sapagkat alam ng Diyos kung bakit niya pinahihintulos sa mga lingkod na mabigo at ihuli na lang sila dahil alam na ng Diyos na hindi siya iiwanan. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, yung pinagbibigyan ng maaga, huwag niyo rin iwanan ng Diyos. Sapagkat inuna kayo eh. Kung ang mga hinirang, ang mga nagpapakatotoo ay hinuhuli, yung mga nauna na binigyan, huwag niyo iwanan ng Diyos kapag may problema kayo. Minsan na kayong binigyan, mauulit pa kayong bigyan. So, balik kung minsan sa pagbibigay, iniwanan nyo, hindi na yun mauulit, huwag na kayo maghintay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya bawat araw po, kung paano po kaming, sabi nga, maaari kaming mabigo sa aming kahilingan. Hindi kami naiinip. Lagi namin sinasabi kay God, God, bigyan mo po kami ng pitak sa puso mo. Kung hindi man ngayon, sa susunod na pagkakataon. At kung bibiguin mo pa rin at hindi mo ibibigay, maghihintay pa rin kami. Pag yun ang tuldok ng pagsambit mo sa Kanya, alam na niya na kapag pinaghihintay ka niya, alam na niya na hindi mo siya bibiguin. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, nawa po sa karampot ko pong binahagi na aking nararanasan sa aking buhay, na inihayag ko po sa inyo, nakalaya na po ako sapagkat mas higit na magagalak ang Diyos kung hindi lang ilan. Kung lahat tayo ay makadarama ng kanyang kagustuhan, higit po siyang magagalak. Sapagkat alam po niya at nararamdaman niya na pagtatagumpayan niya ang mundo. Buhay po ba ang Diyos? Na dapat po ayon ang mangibabaw, maghari, na sa bawat araw, ang Diyos na buhay, higit sa lalo sa dakong ito, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, ay walang patid sa paghahasik, sa pagbibigay ng tamang alituntunin, upang tayong lahat ay huwag mabulagan, bagkos makatahak tayo sa tuwid na landasin na punong-puno ng kagalakan. Muli, magandang umaga po sa gabing ito. Naunawaan niyo po ba ang tinura ni Mother? Nakaunawa po ba ang lahat? Salamat po muli, Mother. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang anak ng aming pastol na si Mami Vet, si kapatid na Cesar Chico. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid. Magandang umaga po sa inyo lahat. Buti umabot po ako, sabi ko hindi ako pwedeng uuwi ngayon nang hindi ako makapagbahagi. Buhay ang Diyos. I-share ko lang po sa inyo kung paano po kumilos ang Panginoon para po masabi na kahit paano ay magkaroon po ako ng magandang katayuan sa buhay. Naalala ko po kasi nung araw, nagbabarko po ako. Nung buhay po sa barko, hindi po ganun kadali. 8 months na sa barko ka, uuwi ka, tapos mahirap din po yung trabaho doon. Tapos kinausap ko po si Apo, sabi ko, Apo, pangarap ko pong makapunta ng Canada. Tulungan niyo po ako. Pinabless ko po sa kanya yung mga papeles ko. Tapos po, sinabi po niya sa akin na, ang kinin mo na anak,
para sa iyo ang bansang Canada. After po niyang sabihin yun, nagbilang na po ako ng after 3 months, naka-receive na po ako ng tawag sa agency, pinapamedical na po ako, na-approve po yung papeles ko. Kaya po napakalaking biyaya po nung nakilala po namin si Apo sa pamilya po namin. Saka po nung si Mami po bilang alagad ni Apo, ramdam na ramdam po namin na nung lahat po ng sinasakripisyo niya, lahat po ng mga paglilingkod niya, dumadaloy po sa aming mga anak, sa aming pong mga anak niya. Pero lagi ko rin po sinasabi sa sarili ko na dapat po hindi po ako maging kampante porque ang mami ko alagad, nagsisilbi. Kailangan din po may sarili rin po akong sariling pakikipag-ugnayan sa Ama at naniniwala po ako sa kasabihan na nung sarili mo pa rin, na kapag may problema ka, pag may kailangan ka, tumawag ka lang sa Ama, magpuri ka, asahan mo may magandang kapalit na makakamtan. May hinanda akong konting kanta. Para kay Apo po nung kanta ko na to. You're the one that never lets me weak. To my mind and to my soul, you touch my lips. You're the one that I can't wait to see. Without you by my side, I am ecstasy. I am all alone without you. My days are dark without the glimpse of you. And now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shines, and I can see. Your love is like a sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like a river that flows down to my veins. I feel the chill inside. Every time I hear your message play, reminds me of the things that feel true. In my mind I can't believe it's true, but in my heart the reality is you. I am all alone without you. My days are dark without the glimpse of you. But now that you came into my life, I feel complete. The flower bloom, the morning shines, and I can see. Your love is like a sun that lights my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like a river that flows down to my veins. I feel the thrill inside. Your love is like a sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like a river that flows down to my veins. I feel the chill inside. Maraming salamat po. Salamat po, kapatid. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagbahagi at naghantog ng awit. Ang lahat po ay inaanyayang magsitayo upang awitin ang panalangin